Butata, Stella Kimbo, nilampaso ni Ilocos Sur 2nd District Representative Grace Singson matapos itong tangkaing ipahiya ni Kimbo. Pero bago ang lahat, kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please do subscribe para mas updated kayo sa mga susunod kong mga videos. Hindi nga nagtagumpay si Stella Kimbo sa plano nitong ipahiya si Congressman Grace Singson sa naganap na pagdinig sa Kamara. Tila hindi nga makapaniwala si Kimbo na kaya pala siyang ilampaso ng kongresistang punteriya niya. The Representative Stella Luz Kimbo from the 2nd District of Marikina for her interpellation. Vice Chair of the Appropriations Committee, Stella Kimbo, is hereby recognized. Salamat at magandang umaga sa ating lahat. Mag-uumpisa ako sa basics kasi nakikinig po ko, Mr. Speaker, sa previous interpreters at parang medyo may mga confusing statements akong narinig. So magandang mag-umpisa sa basics. Nagkakaintindihan naman siguro tayo na ang excise taxes on tobacco products are sin taxes. So magandang maintindihan mula sa kagalang-galang na sponsor kung ano ba ang layunin ng sin taxes on tobacco products. Yes, Mr. Speaker. Nung nag-umpisa po lahat ng mga tinalakay na sin tax law, we are aiming for two things. One is to increase taxes and to make cigarettes not affordable, so to reduce smokers. Yung pangalawa po is to increase government revenue from the collection of sin tax. So yun po, noon pa po talagang alam naman natin yung health issues ng smoking. And so thus sin tax came about. And at a certain point, nagkaroon tayo ng batas na yung pag-increase nga ng sin tax natin. So, tama po na ang purpose is to make cigarettes less affordable. So, ibig sabihin, merong price effect ang sin tax. Kaya naguluhan po ako kanina kasi nung tinanong ni Honorable Brosas kanina kung may epekto po ba ang sin tax sa presyo, parang ang narinig ko wala. Pero at least klaro sa sponsor na kapag tinaasan ang sin tax, tataas ang presyo. Pag binabaan ang sin tax, bababa ang presyo. Tama po ba ang intindi ko? Tama, Okay. Mr. Speaker. At ang kagandahan sa sin tax ay dahil sa inelasticity of demand ng sigarilyo, we are actually able to take advantage of the lack of trade-off in public health gains, in achieving public health gains, as well as maximizing tax revenues. Yun ang kagandahan doon. Ibig sabihin, pag tinaas natin ang sin taxes, tataas ang presyo ng sigarilyo, pero dahil inelastic ang demand, ibig sabihin noon, because may addiction dahil sa nicotine, because the demand curve is downward sloping. Ibig sabihin, pag tumaas ang presyo, sige, bababa ang demand, maaaring mas kokonti ang bibili ng sigarilyo, pero dahil tumaas ang presyo, ang overall na pagtaas ng revenues ay mas malaki. So, yun ang kagandahan ng sin taxes. Tama ba? Tama po. Okay. Sir So, Speaker. ano naman po ang layunin ng ating panukalang batas? Kasi katulad ng nabanggit kanina, ang current tax regime natin ay merong annual 5% increase. Ang panukala ay for the next 10 years ay bababa ang 5% to 2% first and then 4%
alternating 2%, 4%, 2%, 4% for the next 10 years. Tama po ba yun? Tama po, Mr. Chair. Okay. So in short, overall, bababa ang sin tax rates for cigarettes. Yes. So, ano ang overall na gusto natin ma-achieve sa pagbaba ng sin tax rates? Yes, Mr. Speaker. Dahil po nung 2022, napansin natin na nag-downward trend na po ang collection natin sa sin tax. And may mga studies po tayo na tumaas naman ang illicit trade. And at the same time, nakita po natin na pati ang smokers po, tumaas na rin po ang numbers. So hindi po nagtali dun sa bakit nagda-downward trend ang tax collection natin. So, doon natin nakita na yung illicit trade dito sa bansa natin ay lumalaki na at karamihan na po ay bumibili na sa illicit cigarettes dahil po sa halos times 2 po ang difference na ng presyo ng isang pack ng hindi nagbabayad na buwis na pack which is around 65 pesos at yung legit po na cigarette pack na nasa 180 pesos po. So yung price gap po kasi masyadong malayo that it tempts more people to buy yung illicit products na at sa huli po hindi na po nabibili yung legit products at lumiliit na po yung collection ng gobyerno sa sin tax. So first, Mr. Speaker, let's try to break it down. So una sa lahat, we agree that naging effective ang high uniform specific taxes to increase tax revenues and reduce the number of smokers in the initial years of implementation. Tama naman. Opo. Except that- nung umpisa po nakita natin na it was effective. It was effective yes. at the beginning for the Yes. first, how many years? From 2013 up to To 2021 po, 21. Mr. Speaker. So ang sinasabi ninyo for the period 2013 to 2021, effective. Pero ang sinasabi ninyo from 2022 to 2023, for 2 years, tila hindi na siya effective dahil bumababa na ang tax collection. So ang tanong ko, pag bumababa ba ang tax collection, hindi ba ang dapat natin isipin, hindi ba kaya palpak ang pagkolekta ng tax? Bakit ang sinisisi natin ay ang tax rates? Oo, pwedeng kasalanan ng high tax rates. Yes, we can concede to that, but meron tinatawag na observational equivalence. There could be another reason, which is poor tax administration. Diba? So in other words, siguro naman po, hindi kayo magdi-disagree with me that there are 2 possible causes. Poor tax administration and high tax rates. Tama po? Tama po, Mr. Speaker. So yan ang tanong. Bumaba in the last 2 years. How do you decompose the downward or the reduction into those 2 possible causes? So doon sa panukala ninyo, ang premise ninyo, it is largely because of the 5% annual increase. When in fact, Mr. Speaker, ano po ba ang purpose ng 5% annual increase? Simple naman po. Yan po ay katumbas ng inflation rate. Ibig sabihin, its purpose is solely to keep the current tax rates constant in real terms. Dahil alam naman natin, ang sin taxes, alam natin, global studies would consistently show that sin taxes is the most effective way to combat
smoking. And so, if you want to keep sin tax rates constant, kailangan natin to index our sin tax rates to inflation. So yun lang ang purpose ng 5% annual increase in the tax rates. So ngayon, effectively, by changing the 5% to 2%, 4%, 2%, 4%, and so on and so forth, effectively, pinababaan natin. So, yun ang tanong. Bakit all of a sudden, we trained all our guns to tax rates at kinalimutan natin ang possible bigger culprit, which is poor tax administration. So to be more specific, gagamitin ko na po ang example ni Honorable Rufus Rodriguez. Sabi niya sa kanila, ang presyo ng illicit cigarettes, 40 pesos. Ang presyo ng licit cigarettes, 82 pesos. Mataas dahil magkano na ba ang buwis ngayon? 66 pesos and 15 centavos. Tama po ba? Para sa taong 2025. So, ang laki ng price difference. So, ngayon, obviously, kung ikaw ay naninigarilyo, papiliin ka, 40 pesos or 82 pesos. Siyempre, ang bibilin mo, yung 40 pesos. Kaya talong-talo ang nagbebenta ng licit cigarettes at nagbabayad pa ng tamang buwis. Yan ang sinasabi ninyo. Tama po ba? Tama. So, ang sinasabi ninyo, sa halip na taasan ang buwis from 66.15 to 69.46, kasi yan ang 5% tax increase. Why not taasan na lang from 66.15 to 67.473, which is the 2% increase. Tama po ba? Tama. Which means a 2 peso difference. So, in short, yung 82 pesos ay bababa to 80 pesos. Instead of the 5%, pag pinatupad na natin ito, yung dating 82 pesos, the licit cigarettes, at a 2% price increase, tax increase rather, bababa na ang presyo niya to 80 pesos. Diba? So tanong, kung ikaw ay naninigarilyo, ano ang pipiliin mong sigarilyo? Yung 80 peso o yung 40 peso cigarette? 40 pesos. Yung 40 peso cigarette pa rin. Bibilhin mo pa rin ang illicit cigarette. Ibig sabihin, kahit na binabaan mo ang sin tax rate from 5% to 2%, mananaig pa rin ang illicit cigarettes. Kaya hindi ko po matatanggap ang argument na kailangan natin pababain ang sin tax rate from 5% to 2% para mawala ang illicit trade. Yes, Mr. It's a flawed argument, Mr. Speaker. Pasensya na po. Sa simpleng halimbawa, hindi ko po matatanggap ang logic ng panukala. Ang sa akin, it is a problem of tax administration. But I do accept that illicit trade is a very serious concern at kailangan natin i-address ang serious concern na to. Pero para sa akin, pag pinababa natin ang sin tax rates that way, hindi natin ma-achieve ang gusto nating ma-achieve. Sa simpleng halimbawa, kayo na po mismo ang nagsabi, patuloy pa rin na bibilhin ang illicit cigarettes. So, number 2, 2-4, 2-4, 2-4 until the end of a 10-year period. It's a rather complicated scheme.
Ngayon lang po ako nakarinig ng ganong klaseng scheme. Hindi ba medyo magigame ang system natin? Kasi kung ako ang nagbebenta ng sigarilyo, hindi kaya i-front load ko lahat ng sales ko on the years na 2% ang tax? Para ma-avoid ko ang higher tax rate of 4%? Baka naman wala nang benta on years na 4% ang tax rate? Hindi kaya may ganong klaseng tendency? Yes, Mr. Speaker. So, nag-umpisa po, ang increase po natin sa tax rates 5% per year. Na naging proposal po was a moratorium for a year and then 6% every 2 years. Na para na lang hindi po tayo nagmo-moratorium, ang naging proposal po was 2%, 4%, and it continues. So, dito po, ibabalik ko rin sa dati namin concern ay yung widening gap po kasi ng presyo ng illicit and legit, those packs that pay the proper taxes. Kasi po, pag hindi natin masyadong kinukurb lang yung rise ng taxes on cigarettes kasi masyadong mas mataas kasi yung pagtaas every year. So mabilis yung gap po between illicit and those that are paying the proper taxes. Masyado mabilis yung pagtaas na ng gap. And it's like a win to the illicit traders po. And sa ngayon po, nakikita natin from the research na ang bilis po ng pagtaas na ng reports and incidents on illicit trade. And I thank for the other government agencies na they're really trying their best to fight illicit trade. The BIR, the BOC, the DTI. Marami na rin po silang enforcements na nagagawa. Pero patuloy pa rin itong paglaganap ng illicit trade dahil po every time po tumataas ang taxes ang sin tax po, sila po ay natutuwa at lalo po silang nakakabenta ng mas marami pang cigarettes na illicit yung kanilang produkto na hindi po kailangan magbayad ng buwis sa gobyerno. And when yung margin po siguro na mga ganitong klaseng mga smugglers and those people involved sa illicit trade, nagiging malaki tuloy ang kita nila sa kanilang ganitong klaseng negosyo at nagkakaroon tuloy ng additional funds for illegal activities, and we want to also stop the growing illegal activities that are coming from the income of those people that are involved in smuggling and illicit trade. Again, Mr. Speaker, we are not disagreeing that illicit trade is a serious concern. Pero babalik po ako sa aking sinabi at in-illustrate na by lowering the sin tax rates, we are not achieving anything. So again, ang tanong ko ngayon po is, ano naman ang magiging revenue effect? Kanina po, pinapaliwanag po ni Kong Mika na magkakaroon daw po ng revenue gain. So kitang-kita naman po sa aking halimbawa na wala pong epekto ang pagbaba ng tax rates sa illicit trade. So siguro naman po maliwanag na imposible po tayo magkaroon ng revenue gain. Imposible. Sa halip po ay magkakaroon tayo clearly ng revenue loss dahil mula 5% ay bababa to 2%. So magkano po ang mawawala? Sabihin natin sa very simply put na lang, wag na po tayo gumamit ng sobrang complicated. 2023, 136 billion. Palugit na nga to kasi maraming illicit trade. Kung inimplement natin ang track and trace system at naniniwala tayo na gagana ang track and trace system at gagaling ang ating tax administration,
siguro naman tataas dapat ang pagkolekta, di ba? 2023 figures ito, siguro naman dapat tataas ito. Pero sige, palugit na lang, di ba? Gamitin pa rin natin ang 136,000. I-multiply na lang natin ang 2%. Ganun na lang ang simpleng pag-compute, di ba? So, at that very low rate, that's an example of how easily one can compute losses for a single year. So, and you can do that for 10 years. And as I said, palugit pa yon kasi hindi ko pa ini-impute doon ang improvement in tax administration as a result of ang pagpasa ng track and trace system bill. Hindi po ba? Kanina po, pinapaliwanag ang isang napaka-complicated na system na nag-estimate on the basis of the last 5 years na may downward trend. Pwede ko bang tanungin, ano po ang dahilan kung bakit kayo nag-project on the basis of 5 years? Hindi po ba nag-umpisa po ang pag-adopt ng High Uniform Specific Tax in 2013? Anong klase pong econometric rule na gagamit lang po kayo ng 5 data points? Hindi ba ang tawag doon ay sample selection bias? At pipili lang po kayo ng data points na kung saan pababa ang linya at gagamitin ninyo ang regression line with a negative slope and therefore pababa na po ang pag-project out of sample. Yan ang tawag po sa amin dyan ay sample selection bias. Whereas, if you take the entire sample from 2013 to 2024, you will not see a downward sloping line. So yun lang po, but let us not belabor the point because very clear naman po ang aking very simple example without even using regression analysis. Doon po sa 82 peso cigarette versus a 40 peso cigarette, if you reduce the tax by 2 pesos, you will still purchase the 40 peso cigarette, hindi po ba? Mananaig pa rin ang illicit cigarettes kahit binawasan po natin ang sin taxes from 5% to 2%, 4%, 2%, all the way down to a 10-year period. This bill is completely counterproductive. Mapunta na po tayo sa public health. Ano naman po ang magiging epekto sa public health? Klaro naman po, di ba? Sinabi natin kanina, pag bumababa ang sin taxes, nagiging mas mura ang sigarilyo. Ano po ang projection natin sa pagdami ng smokers? Huwag niyo naman po sana sabihin na walang price effect. Pag nagiging mas mura ang isang bagay, naniniwala tayo sa downward sloping demand curve kasi mga ekonomista naman tayo, di ba? So pag nagiging mas mura ang isang commodity, mas dadami ang bibilhin nyo, di ba? So, ibig sabihin nun, mas dadami ang pagkonsumo ng sigarilyo or mas dadami ang new smokers. Naitanong na ba po natin or naiproject na ba natin ang new smokers?